Alam nyo, hanggang ngayon, naguguluhan ako. Yung pong naganap na putukan sa Senado kahapon, bakit parang imbis na maliwanagan tayo, mas marami pang naging katanungan tuloy. Yung isang napansin ko, kanina nag-press ko nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. At nagalit pa nga siya. Napahampas pa nga siya dun sa podium nung sinabi niyang, "The Senate is under attack." Ang tanong ko, paano naging under attack ang Senado? At bakit aatakihin ang Senado? Kasi may mga comment pa si Amy Marcos na parang susugurin sila, huhulihin sila. Bakit daw nagkakaganon? Ang tanong, bakit kayo susugurin? At bakit kayo huhulihin? So, paano naging attack yun? Hindi naman kayo ang center ng attraction. Kumbaga, si Bato de la Rosa ang huhulihin nila. So, under attack daw. Under attack saan? Inaatake daw yung Senado. Para saan? Yun po ang tanong Bakit aatakihin ang Senado? Sabi ni Cayetano, the Senate was under attack. Under attack from whom? From what? Di ba? Wala naman siyang sinabing paliwanag doon sa under attack sila. At kung under attack sila, bakit parang after nung attack na yun, abay, nagkainan pa sila. Nag-post pa nga sila mga hudas ng Senado Napansin nyo ba yung smile ni Amy Marcos? Yan ba ang smile ng under attack? O napansin nyo ba? Ilan silang nag-live? Nakakaputukan na sila ay under siege, pero nakuha pa nilang mag-live. Di ba parang merong coordinated effort para palabasin na sila ay sinusugod, na sila ay hinaharas, na sila ay papatayin. Kasi anong dahilan? Bakit kayo ay atake? Papatayin ba kayo? Nagkapalitan ng putok itong OSA at ang NBI, bakit wala man lang nasugatan? Bakit wala man lang tinamaan? Yung dami ng putok na yon, wala ni isa ang nasugatan. So, lumalabas na stage, di ba? Na halatang halata naman na stage. At sabi pa ni Cayetano, na wala daw nakakaalam at wala man lang ni isang merong inkling na magkakaroon ng ganong insidente nung gabing yon. Well, posible posibleng walang nakakaalam dun sa mga ibang senador. Pero imposibleng walang nakakaalam. Kasi nga, di ba, balak nilang itakas si De La Rosa. Isa pa yan, taka muna. Kung si De La Rosa ang target ng manhunt na yan para arestuhin si De La Rosa, ano nangyari? Hindi naman nakatakas si De La Rosa dahil ipinakita nung bandang gabi ni Torion na mayroong picture sila na magkasama ni De La Rosa sa loob ng Senado. Although makikita mo yung suot-suot ni De La Rosa, nakaitim siya at meron siyang cap. Yung ba mga costume ng mga tatakas? So, hindi pala siya nakatakas. Natapos yung putukan. Ano nangyari? Akala ba natin aarestuhin si Bato de la Rosa? Hindi ba tulad nung kay Kibuloy? Hindi sila tumigil hanggat hindi nila nakikita kung saan nagtatago si Kibuloy. Bakit ito? Matapos ng putukan, wala na. Hindi na hinanap, hindi na pinursu si Bato de la Rosa. Hindi ba? Para nag-create lang sila ng senaryo na nagkagulo, nagkaputukan. So, isa sa naisip ko, kaya sila gumawa ng ganyang eksena ay para makahingi si Bato de la Rosa sa Supreme Court ng agarang TRO. Dahil yung una niyang TRO was denied. Binigyan sila ng 3 araw para magsagutan. At parang sinabi ng Supreme Court, pwede pa rin sila mag-grant ng TRO kung talagang kinakailangan. So ano ang ginawa ni Bato? Ayon dito sa balita, kampo ni Senator Bato naghain ng panibagong mosyon sa Korte Suprema. Naghain ng panibagong mosyon ang kampo ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema ngayong araw kasunod ng putukang naganap sa Senado. Inihain ng senador sa pamamagitan ni Attorney Israelito Torion ang very urgent manifestation of supervening events upang mag-issue na ng temporary restraining order ang hukuman layon pigilan ang implementasyon ng ICC arrest warrant. O, kita nyo na? Paano ka maniniwalang hindi stage yun? Ginawa nila yon para sila ay makapag-file ng another petition para agaran na silang mabigyan ng TRO para hindi arestuhin si Bato de la Rosa. Kasi nga naman, ayan, nanganganib na ang buhay ng suspect. So, kailangan na maglabas ng TRO ang Supreme Court.
Mabigyan kaya naman sila. Hindi kaya makita ng Supreme Court na pinaglololoko nyo lang kami. Halatang-halata naman na drama nyo lang yan, script nyo lang yan. Ay, oo nga pala. Paano kang hindi maniniwalang hindi scripted yan? Napanood nyo yung inilabas na isang video kung saan nag-uusap-usap, nakita ko si Loren Legada at yung iba pa mga senador na meron silang kausap, tapos biglang napag-usapan ng CCTV, tapos may maririnig kang boses, at yun ay boses ni Jinggoy Estrada na ano ang sinabi? Itago ang CCTV. Ano ang purpose para itago ang CCTV? Di ba? Bakit kailangang ipatago ni Jinggoy Estrada ang CCTV? Para hindi makita ang ebidensya kung sino talaga ang naunang bumaril? Parang pinalalabas ng mga senador na to na ang mga NBI daw ang nagsimulang magpaputok ng baril. Pero sa isang balita sa GMA, umamin itong OSA na sila ang unang nagpaputok ng baril. At sinabi pa na yun daw ay warning shot. Tapos sinabi nagkaroon ng putukan. Napanood niyo ba yung video? Kung saan nagulat yung mga taga-NBI at may nagpapaputok. Tapos makikita niyo sa video na walang nagpaputok sa mga NBI agents. At yan po ay inamin ng OSA. Ano nga ba yung pangalan nun? Si Aplaska? Tapos isa pang pinagtatakhan ko, nung dumating si John Vic Remulla sa Senado, sinabi niya na hindi daw siya nagpunta ron para arestuhin si Bato de la Rosa. Bakit siya nagpunta ron? Para makipagkwentuhan? Makipagtsikahan? Makipagtawanan? Kanila Robin Padilla? Kanila Peter Cayetano? Kanila Amy Marcos? At lahat ng mga senador na nandun? So parang walang nangyaring attack dahil ang saya-saya pa nila. Picture-picture pa nga sila eh. Tapos sinabi pa ni John Vic Remulla na ilang armadong lalaki sinubukang pumasok sa Senado. Parang gumagawa ng senaryo din to si John Vic Remulla, no? So nagpunta si John Vic Remulla doon para i-secure, sabing safe daw si De La Rosa. Tapos katawanan pa niya si Robin Padilla. Tapos nung madaling araw na yon, itinakas ni Robin Padilla si Bato de la Rosa. So ano, ginawang gago ni Robin Padilla si John Vic Remulla? Tawanan pa sila kunwari, tapos iba na pala ang nasa isip ni Robin Padilla? Sige, tawa-tawa ka lang dyan. Dahil maiisahan kita at bukas itatakas ko si Bato de la Rosa. Pero ganun nga talaga kaya ang senaryo or alam ni John Vic na itatakas si Bato de la Rosa? Kasi alam niyo na kaya nagkaroon ng kaguluhan at putukan sa Senado ay may balak na itakas si Bato de la Rosa. But for some reason, hindi sila nagtagumpay. Kaya nung gabi, pinakita pa na si Bato de la Rosa ay nasa Senado pa. Tapos paggising mo ng umaga, mababalitaan mo na madaling araw, itinakas ni Robin Padilla si Bato de la Rosa. Ano ang pwedeng ikaso kay Robin Padilla? Dapat kasuhan yung taong yan. O hindi ba? Sagutin ng Senado yung ginawa nila. Yung fake na senaryo ng putukan para palabasin na sila ay under siege, na sila ay aatakihin. Pero ang tanong, bakit kayo aatakihin? At gayon, itong si Robin Padilla, dahil cuddling a fugitive, kung ano man ang mga dapat ikaso dito kay Robin Padilla at dito kay Alan Peter Cayetano. So marami tuloy ang nagsasabing itong si John Vic Remulla ay useless. Hindi mo sinecure yung Senado. Bakit nakatakas itong si Bato de la Rosa? So kahit na anong sabihin ninyo na secured talaga ang Senado para hindi makatakas si Bato de la Rosa, paano siya nakatakas? Meaning, coordinated yan. Planado yan. Alam nila na itatakas si Bato de la Rosa nung madaling araw na yan. At hindi ba dapat isama lahat itong mga senador na to? Yung mga nagkakanlong kay Bato de la Rosa, yung alam nila na dapat harapin itong si Bato de la Rosa yung kanyang kaso. Dahil sinasabi niya, fabricated lang daw. So meaning, nagsisinungaling ang ICC. Kung alam niyang wala siyang kasalanan, bakit hindi na lang siya sumuko? Bakit kailangan pang maraming madamay? Buti na lang, walang ni isang nasaktan. Na again, nakakapagtaka, ang daming putok tayo narinig, tapos ni isa, walang nasugatan kahit yung dulo ng kanilang daliri, walang nasugatan. O hindi ba, itong mga senador na to, dapat kasuhan ng obstruction of justice. Nasabi nga ni Alvin L. Chico kung ordinaryong tao po yan, lulusubin po ng mga otoridad ang bahay niyan para iserve ang warrant of arrest. At ang sino mang haharang ay obstruction of justice po ang kakaharapin. Pero bakit ito? Itong mga senador natin, yung mga pinagpipitagan natin mga senador, sila pa mismo ang nagtatago at nagpoprotekta kay Bato de la Rosa. To the point na gawing sanctuary na mga suspect
o ng mga fugitive ang Senado. Oy, hindi kayo ang nagbabayad ng Senado. Galing sa buwis ng bayan. Galing sa taxes ng taong bayan ang pinambabayad sa renta ng Senado. Hindi sa inyo yan. Kaya hindi kayo dapat gumagawa ng sarili nyong batas. Hindi kayo ang dapat gumawa ng proseso sa gagawing paghuli kay Bato de la Rosa. So sa tingin ko, hindi dapat palampasin ng otoridad ang papel ni Robin Padilla para makatakas si Bato de la Rosa. And of course, kasama dapat na imbestigahan itong bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Dahil kahit na anong paliwanag pa nitong si Cayetano, Senado ang dapat sumagot sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Dahil hindi ba si Cayetano ang nagbigay ng proteksyon kay Bato de la Rosa? Eh di siyempre, cargo niya yan. Pero may palusot dyan si Cayetano. Sabi niya, we didn't arrest Senator Bato from the start that he came here. Sinabi namin, we will give you legal protection, but it is up to you kung aalis ka o hindi. Ganun pala. Bibigyan ka namin ng proteksyon, pero nasa iyo pa rin yan kung aalis ka o hindi. Bakit hindi mo sinabi yan sa mga kinauukulan nung binigyan nyo ng kustodiya itong si Bato de la Rosa? Pinalabas nyo pa na handa kayong bigyan ng proteksyon si Bato hanggat ma-exhaust niya lahat ng legal remedies sa kanyang kaso. Tapos ngayon sasabihin mo na sinabi mo naman kay de la Rosa na nasa sayo yan kung aalis ka o hindi. Ganun naman pala eh. Pwede ka naman palang umalis. Pero bakit kailangan pang itago? Di ba? Bakit kailangan palihim? Bakit kailangan madaling araw sa akapupuslit? Eh pwede ka naman palang umalis anytime na gusto mo. Kaya itong si Cayetano, pinaglololoko na lang po niya tayo. Pero paano nga ba naka-eskapo si Senator Bato? Ito po nabasa kong paliwanag sa 31 million movement. Paano naka-eskapo ang midnight escape ni Senator Bato sa loob ng Senado? Parang eksena sa pelikula ang nangyari sa Senado madaling araw ng May 14, 2026. Pero ayon sa dokumentong nakuha ng GMA News, ito raw ang step by step kung paano nakalabas si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng higpit ng seguridad. Bandang 1:20 a.m., dumating si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato para sa isang private meeting. Tahimik lang, walang ingay, walang drama. Tumagal ito ng halos 20 minuto. Pagdating ng 1:57 a.m., pumasok naman si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa opisina ni Bato para magsagawa ng inspection o checking. Mukhang normal protocol lang sa unang tingin. Pagsapit ng 2:20 a.m., lumabas si Aplasca at sinabi raw sa security detail na magre-retire na si Senator Bato for the night. Sa madaling salita, ang expectation ng mga bantay, tapos na ang galaw. Tulog na ang senador. Pero, 10 minuto lang ang lumipas, doon na nagsimulang maging parang covert operation ang eksena. Bandang 2:30 a.m., lumabas si Senator Bato sa opisina at sinabi sa kanyang protective personnel na pupunta lang siya sa restroom. Pero imbis na restroom, dumiretso raw siya sa fire exit pababa. Habang papunta sa parking area, nakasalubong niya si Senator Robin Padilla sa 4th floor. Mula doon, sabay silang nagtungo sa basement kung saan may naghihintay ng SUV. At dito lalo uminit ang kwento. Sumakay si Senator Bato sa SUV na minamaneho mismo ni Senator Robin Padilla. May isa pang staff member sa loob ng sasakyan. Nang tangkain haranin ng Senate security personnel ang SUV, mabilis daw itong dumiretso at nakalabas ng Senado. Kaya ngayon, maraming nagtatanong, kung under protective custody si Senator Bato, paano siya nakalabas? Bakit parang may coordinated movement? At bakit mas prepared ang escape route kaysa sa mismong security protocol? Sa mata ng publiko, hindi na lang ito simpleng pag-alis. Para sa marami, mukha itong isang calculated extraction operation sa loob mismo ng Senado.
Parang pelikula, no? Pero dito sa nabasa ko nagtataka talaga ako Nang tangkain harami ng Senate Security Personnel ang SUV, mabilis daw itong dumiretso at nakalabas ng Senado. Wala bang ibang nagbabantay sa compound ng Senado para makalabas itong SUV kung saan si Robin Padilla mismo ang nagdadrive? So paano kang hindi maniniwala na coordinated effort ito para makatakas si Senator Bato de la Rosa? Nabasa ko nga sa isang netizen pinost niya. Sabi niya, hindi kami kulangot, kaya wag nyo kaming paikutin. Kayo po, anong dapat gawin kay Senate President Alan Peter Cayetano, kay Senator Robin Padilla, at kay DILG Chief John Vic Remulla? Mukhang matatagalan pa itong chapter sa buhay ni Senator Bato de la Rosa. But I am very sure, siguradong sising-sisi si Bato de la Rosa at napapayag siya ni Alan Peter Cayetano na lumabas sa kanyang lungga. Dahil from this moment on, hindi na po matatahimik ang buhay ni Bato de la Rosa hanggang siya ay maaresto at mapadala sa dahig. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.